Tinatiran umano ng mali-maletang pera ng mga nagpakilalang bagman ni Zaldico ang ilang senador. Kasama sa pinangalanan nila ay si Senator Erwin Tulfo at para hingan natin ang reaksyon tungkol dito, makakapanayan po natin mismo si Senator Erwin. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Hi, Angela. Hi, Andre. Good Good morning, Sen. Thank you again. Oo. Senator, syempre hingi po kami ng inyong reaksyon. Ano po ang masasabi nyo rito sa mga naging paratang nitong ilan sa mga 18 Marines na hinatiran daw po kayo ng mali-maletang pera? Anyway, it's all politics. Politika po yan. And medyo nasasanay na at saka pamilya ko kasi tuwing lalapit pong halalan, talagang lumalabas ako. Nung tumakbo po tayong senador, yung issue po sa atin, may kasong kriminal, citizenship. Patunayan naman po natin na yung kaso, tapos na ho yun, tapos yung citizenship, patunayan naman na Pilipino tayo. Ngayon, medyo mabigat-bigat na ho dahil naglalabasan ho yung issue na isa sa amin ni Senador Raffy na tatakbong Pangulo o Vice Presidente. Lalo na po ako, yung think last week lang may lumabas na naman na Vice Presidente daw. Kaya alam ko naman ho yan na it's coming, yung mga ganyang akusasyon na mali-maleta. Kulang pa nga po, may nabanggit pa, human trafficking na. So from hindi citizen, from may kasong kriminal, ngayon sinukoy pa ni ng attorney at saka ni Senator Marcoleta, human trafficking dahil mga babae, pagkatapos mali-maleta, plunder, gusto na ipalabas. 70 million. Politika po ito, malapit na pong halalan. Asahan ho ninyo, pustahan tayo. Pagpalapit na mas matindi na po yan. Hindi na ako magtataka kung nakakasuhan tayo ng carnapping, robbery, hold up, halo-halo na ho yan. Normal ho yan. Ay yung masakit lang ho, kapag kaalyado ka nila, ligtas ka. Kapag nagtutulig sa ka dyan, delikado ka. Yun lang ho yung bottom line doon. Pero if this is the price we have to pay na nagsasalita ka dahil may kumukontra ka, then so be it. Wala tayong magagawa. Siguro po ang proper forum na lang is we're readying filing of charges po ng, dito po sa mga nag-iimbento po ng kwento. Okay. Sir, nag-oath-taking pa tong mga nagpakilalang bagman nga po, no, Sen. Erwin, sa hearing ng Cayetano Block kahapon. Ang tanong, yun nga po, legal ba yun? May visa ba to? Wala pong legality po yun. Sila lang po nag-oath-taking kasi number one, ako na po ang chairman ng Blue Ribbon. May bago na po tayong acting Senate President po ngayon, si acting Senate President Gatchalian. And through his power, tayo po na-elect ng quorum nung Wednesday as the new Blue Ribbon. Thereby po, na-dislodge na po si Alan Peter Cayetano bilang SP. Siya po ay ordinary senador na lang ngayon. O we can call it minority. Nagkaroon ho ng botohan. Ako po yung pumalit kay P. Cayetano na bagong chair. Kaya wala na po silang authority. Kung pansinin ho ninyo, wala nga po mga tao sa likod nila. Yung mga recorder, stenographer, wala po. Wala pong staff po ng Blue Ribbon. Wala rin po yung preview, nagre-record po para mapanood natin sa social media. Wala po. Napanood lang sila sa mga TV, ng mainstream, at saka mga dyaryo, radyo. Pero doon po sa Senate officially. So wala po patutunguhan po yun. Hindi po recorded ho yun. Talagang ang purpose lang nila kasi it was already declared na no hearing po. Ang ginawa pa nga po ni presiding officer, acting Senate President Gatchalian, ay dinaklarang work from home po yung mga staff dahil yung ina-anticipate namin yung gulo sa labas. So thereby, yung mga nakikita ho ninyong tao doon, mga security nila yun, mga personal staff po nila yun, yun po yun. Pero wala pong hearing, hindi po maituturing na hearing yun dahil wala hong hearing. Dahil ang hearing talaga ng Blue Ribbon is on Monday po. So kahapon po yung forum lang nila, yung press conference lang, whatever they want to call it, pero definitely hindi po hearing ng Blue Ribbon. May sinasabi nga po itong si Senator Cayetano kahapon na humarap daw po kayo dito sa hearing kung gusto po ninyong sagutin yung mga naging alegasyon ng mga dating bagman. At ano po ang inyong reaksyon dito? Willing ba kayo humarap sa hearing? Paano po ako haharap? Illegal po yun. Kung humarap po ako doon, then tinatanggap po namin na hearing po yun. It is not a hearing po, like I said. Sa Monday po, sasagutin ko siya. Dahil lahat naman po sila sa minority member po ng Blue Ribbon. Ginawa ko na po sila lahat member.
di doon ho kami magbalitaktakan, then doon po ako sasagot. Doon ko po sasagutin siya, pati yung ma-range kung gusto niya. So, I hope darating po siya at saka yung mga tauhan ho nila. Opo. Sen. Kasi Erwin, kung kahapon, hindi po ako nag-attend dahil hindi po hearing press conference po yun nila. Forum po yun eh. Hindi po Opo. recorded. yun nga po, Sen. Erwin, ngayon nga po na kayo po ang kinikilala bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, no? Ano po yung plano sa Lunes? Tuloy po ba yung hearing? At sabi nyo nga po, you open to everyone. Magtanong sila. Kahit ano pa itanong nila, unlimited. At pumunta, tuloy po ba yon yung Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes po? The mere fact po na in-invite namin sila kasi para wala sila masabi na tinatago namin, pinagtatakpan namin, kaya nga po ginawa na po namin nila silang member. Actually, ang Blue Ribbon po ang pinakamaraming may komite, 17 po. From the total po noon, majority, minority. Opo. Ngayon po, para wala namang sabi, 22 na lang ho kami, so may natitirang 5, sinama ko na rin po. Sumama na kayo ditong 5 dyan sa minority para makapagtanong kayo, makapag-imbestiga. Tapos yung unang listahan lang na papatawag po ng committee nila, sinundan lang po namin, binawasan lang namin yung mga alias-alias doon. Saan namin papadala yung invitation, yung notice. Siyempre, tinitignan namin anong katuturan nito, anong papel nito. Sa mga oras po na ito, inaalam po ng mga staff po ng Blue Ribbon, yung mga aside sa 18 Marines, may mga pangalan po sila doon. Ano ba papel nito? Kasi kung ang papel lang ng mga iimbitahan po, baka gawa-gawa lang naman, baka another sundalo na naman at hindi na naman pakita. May problema ho tayo. Tsaka sa Lunes po, bawal na po yung mga surprise witness. Dapat po ibigay nila sa Blue Ribbon yung mga gusto lang imbitahan. Yun po ang tamang proseso. That is the right process na kung member ka ng committee, sabihin mo sa Blue Ribbon na secretary, ito gusto ko maimbitahan ito, tawagin natin. That is the right process. Tapos bibigyan mo ng kopya ang lahat ng members kung sino-sino ang mga dadalo. Yun po yun eh. Hindi po yung media ang bibigyan mo muna. Dapat po yung mga members ang bibigyan mo para at tanungin sila, may dadagdag ka pa ba? Sir, ma'am, may gusto ko ba ipatawag? Yun po yun. Hindi yung media ang bibigyan mo ng kopya ng listahan ng mga iimbitahan. Senator, medyo humahaba na po talaga itong mga nangyayari sa Senado. At at the end of the day, ang talo po dito ay ang taong bayan. Handa po ba kayo, ang inyong kampo, na makipag-usap sa Cayetano Block na kayo po ang mag-initiate para po matapos na po itong Maresolba gulo na. na to once and for all? Opo. Sila lang naman po hindi nagpakita, di po ba? 3 araw natiis po nila. Natiis po nila ng 3 araw na hindi pumasok. So ang kawawa po ang taong bayan, we were there. Okay? Nag-walk out po sila nung hindi po nag-walk out, kundi binoykot po nila nung inaresto si Senator Jinggoy. Pagkatapos hindi po sila nagpakita. Kaya on the third day, violation na po ng Constitution po yun, na kailangan alam ng isang legislatura, dapat alam ng Congress kung bakit walang sesyon ng Senado. Hindi po pwede, lalabag po sa Constitution na yun kung hindi alam ng isa't isa bakit walang ikang pasok yung isa. So we took over dahil may numbers naman po kami. At saka, ewan ko bakit na natawag na Cayetano Block, Gatchalian Block. Gawa-gawa lang ho nila yun. There is no Cayetano Block anymore. It is just majority block led by Sherwin Gatchalian and the minority block. Yun lang po. Bahala po sila kung sino po nilang gustong i-elect. Dahil kami po, meron na pong mga committee chairmanship. Meron na po tayong pro tempore. Meron po tayong majority floor leader. So, ang tawag po namin sa kanila is minority. Sen, yung Partido Demokratiko Pilipino, PDP, plano raw dumulog sa Supreme Court, sa Korte Suprema po, para questionin daw tong quorum of 12. Ano po naman na masasabi? Opo. Alam mo, Andre, Opo. maraming salamat, PDP. Thank you. Sabi, kahapon pa ho kami nagbubunyi na naisip, wag na ho ninyong isipin, dalhin nyo na po sa Korte Suprema para malaman ho natin, diretsahan. At para makapagtrabaho na lahat, please lang, nakikiusap ako, gawin nyo na po yan sa Lunes ng umaga, questionin po ninyo na kung sino talaga. Naku, salamat po. Kung sino man nakaisip sa inyo sa PDP, praise the Lord, idadasal kita sa Lunes. Tama po yan, ay sa linggo.
Thank you very much. Para ma-decide, actually may ruling na po yan dyan di ba ba, yung Abilino and Cuenco 1949. Gusto lang po lang ulitin, siguro. Gusto lang marinig yung bagong set ng mga nakaupong Supreme Court Associate Justices, Chief Justice, so be it. Pero salamat po, salamat na para once and for all, malaman natin na kami po yung majority. Sige po, isang pa po ninyo. Thank you. Thank you po, PDP. Senator, posible raw pong magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. Of course, this is upon the official request ng Senate majority. Nakapag-request na po ba si Senator Sherwin Gatchalian? Wala pa po, pero may meeting po kami mamaya. Paano po, pag-usap po na yung direksyon, pati po yung sa Blue Ribbon sa Lunes. Kasi nakasine diya na po kami ngayon. And then we're preparing po for the impeachment trial sa darating na July 6. Okay, and before we let you go, Senator, syempre, ang sinasabi din po ni Senator Alan Peter Cayetano dito ay kung may 13 kayo, bababa siya sa pwesto. Meron na po ba, kasi may naririnig po tayo mga bali-balita na meron daw pong isa ulit na papanig daw po sa inyo para makabuo po kayo ng 13? Before I answer that, if you will allow me po, if you give me about a minute. Sige po. Ito lang po pakiusap ko. Senator Cayetano, ginagawa mo na naman yung ginawa mo sa House, di ba? Na kumapit ka dyan, may usapan pala kayo ni Lord Alan Velasco na hatiin ninyo June 2020, dapat bumaba ka na dyan. Ayaw mo bumaba. Ang ginawa mo, pinadlock mo pa yung session hall. Kaya hindi po namin ginawa kahapon yun, ipadlock yung plenary. Ayaw po ni Sherwin Gatchalian, ipadlock yung session hall po kahapon kasi parang ginagaya namin yung trabaho niya. At hindi rin po namin itatakbo yung maze, Senator Cayetano. Huwag ko kayo mag-alala. Pero, Sir, nakikiusaw bilang kasamahan mo sa Senado, tanggapin na po natin, nasa majority po kami. Dahil 12 po kami. I-divide po ni 13 po, opo, tama naman po, 30, hindi kami makapag-elect ng Senate President. Pero we can declare all seats vacant dahil may quorum po tayo na 12. 22 na lang po tayo, sir. 13 po, 13 pag ika nga tayo po ay mag-elect ng Senate President. Kaya nga po, pro tempore lang po ang i-elect po namin, presiding officer, si Sherwin Gatchalian po, dahil may quorum po kami at majority po kami. Ang sinasabi po, para makuha po ang majority vote, i-divide po yung ikang asina. Ngayon po, 22 na lang po kami dahil yung isa nagtatago ay magpakita, yung isa nakakulong. We divide po ng 2, 11 plus 1. Yung ngayong 1 si Cheese po So na-break po yung impasse ng Wednesday. At nagkaroon po, inunseat na po kayo. Bago na po, Senadora Loren, hindi na po kayo ang pro tempore. Ayan na po, si Senator Win. Senator Joel, hindi na po kayo ang majority leader. Si Senator Mix na. So, parang awa nyo na magtrabaho na ho tayo. Pangalawa po, yung, ano po yung tanong nyo? Ma'am Angela? sorry. Kung meron pa po daw, may chismis po kasi na meron sasama po sa inyo. Para maging 13 Meron po kayo. pong nagpaparamdam, pero ang problema po, dalawa po actually, hindi po alam. Dalawa o tatlo daw. Ang nagsasabi po nito, mga kasamahan ko po ng mga senior na matagal na may mga kaibigan po dyan sa minority. Okay? Normal po yun Magbabarkada tayo dati, ngayon naghiwalay lang tayo dahil minority ka. Medyo nagpapahiwatig. Yung isang nga po, hindi niya alam paano kakalas dahil number 1, natatakot na talagang matutulad po sa amin na kaliwat kanan titirahin ng mga troll, ng mga vlogger. So kinakabahan siya. Number 2, natatakot siya na i-ostracize na siya. So, yun po yung kinakatakot niya. Hindi niya alam, pero hindi niya po matiis dahil may pressure po sa family niya, his children or her children, na lumipat na po kayo kasi nakakahiya sa mga classmate namin, sa mga workmates namin. Pati sa church po, tinatanong po siya. So, nakukonsensya siya. Problema lang yung backlash na pag tumawid, babanatan, pagpipiestahan siya ng troll, titirahin siya. Hindi niya po alam tatawagin siya na paru-paro, tatawagin siya na balimbing, etc. So, yun po yung problema niya. Pero kung gusto mo talaga nagtrabaho para ikaw ay senador ng tao, hindi senador ng mga troll at vlogger at ng grupo na senador ka ng bayan, then it's just right. Parang ginawa ni Cheese na talagang tumawid po siya dahil ito po yung tama. This is the right place.
Alright, yung maraming majority. Opo. Maraming salamat sa inyong oras, Senator Erwin Tulfo. Thank you po ulit, Sen. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.